So ako yung mag-share lang no, ng aking opinion dito sa naging latest na upload or content ni Bopil. No? Shoutout tayo, Ma'am Bopil. No? Mag-share lang ako ng aking opinion doon sa naging content niya. And isa rito is yung pagtawag ng hari at prinsipe. No? Dapat yung mga ganyan hindi na nagagawa ng issue na lalo't alam nyo naman na supporter kayo ng Kalingap, di ba? So kung nagagamit man yan, hindi ibig sabihin, binabastos na rin si Val Santos Matubang o si Kalingap Rab, di ba? Binansag yan nung kabila. Kung nagamit man, wala pong problema yun, di ba? Hindi porke ginamit yan or natawag yan, disrespectful na rin po yun, lalo't supporter kayo or vlogger kayo or defender kayo, no? Para po sa akin, ha? Kasi isa po yan sa naging hinaing or sama ng loob ni Ma'am Bopil dito sa kanyang content na hindi niya napigilang i-share yung kanyang saloobin, no? So, share po tayo ng ating pagkakaunawa sa bagay niya. And another one is natalakay niya rin dito sa content niya kung si Red Sane ba ay pwedeng kasuhan or makakasuhan din ni Kuya Bal, no? So, mayroon po siyang pinarinig na video. So, panoorin niyo po yung content ni Bopil na yan, yung latest niya, no? About sa pagkakaso raw kay Red Sane. So, para po mas maintindihan nyo, yung sa akin lang dito, magbibigay lang po ako ng opinion doon sa mga bagay na yun. Okay, but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ito nga po. Simulan po natin dito sa medyo ikinasama ng loob, no, ni Bopil kay Ma'am Edna, no, yung asawa ata ni Kuya Bal. So, paano natin? Kaya natin magsalita si Bopil at siya na ang magpaliwanag. No? So, Mang Bopil, gagamit lang po ako ng iyong video, ng ilang highlight sa video nyo po, no? Para po mas malinawagan ang ating mga viewers ko po, no? Sa kung ano po yung gusto kong i-share. Okay? So, allow me to play this portion, no? Ayoko na lang magpaliwanag, kayo na bahala po sa akin. Kasi nga, na-post ni Ate Edna. Tinatawag ko na rin daw hari si Kuya Pan. Re-describe ko lang kung paano nila paggitin yung paggaya-gaya ng boses. At yun nga po, yung salitang hari-hari. Pati yung BS, kape, na hari ay wala ka man. Ako po ay mahaba ng aking pasensya at malawak ang aking pangunawa. Ayoko mag-explain pa para wala na tayong dapat pag-usapan at baka tayo pagtatawa na lamang. Ay, naku, Diyos ko! Eto na! Tuloy! Okay, so, yan yung naging saloobin, no, ni Ma'am Bopil, portion lang naman ng video mo. Para lang marinig ng aking mga viewers. Okay, with regards to that, no, medyo dinamdam ata ni Bopil dahil na, sabi niya, no, kung panonorin niyo po yung buong content niya na yan, talagang napapaiyak siya sa mga bagay-bagay na naibapato sa kanya at masyado niyang dinamdam. No? Bakit ko nasabing masyado niyang dinamdam? Kasi nandirito na siya. Nagkagawa na siya ng content niya. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon para sabihin yung mga inyong narinig. Ano? Dahil ito raw si Ate Edna, yung better half ni Kuya Bal, ay nagsalita or nag-post na kahit siya daw ay tinatawag ng hari at prinsipe. And yung mga tinatawag naman, mga anti-kalingap kay Kuya Bal at saka kay Kalingap Rab, no? Nasasabi raw ni Bopil. I don't think that kumbaga pwede na nating masabi, no, na paninira na rin yan kay Kuya Bal or maybe si Ate Edna is nagdasalabas din lang ng saloobin niya, no, sa mga bagay-bagay na naririnig niya. Well, okay lang yan, no? Wala namang problema dyan, eh. Ang ano lang dyan is dapat pare-parehong nasa social media, pare-pareho tayo nasa social media,
no? Kung nagagamit man yung mga salitang yan, hindi po yan para kutsain, no, yung tao. Okay? Nagagamit po yan because, kumbaga, mas nauunawaan, no, ng mga tao yung gustong, yung mga sinasabi, no, ng isang vlogger, or it's a part, no, ng kanyang kukol ng attention ng mga viewers. But it doesn't mean, especially like Bopil, no, na alam naman natin na talagang ang mga sinasabi niya against sa Kalingap, anti-Kalingap, lalo na kay Dr. Lab, talagang, kumbaga, nanduroon yung ano niya, yung sincerity niya. Di ba? Ngayon, if may history sila, no, hindi ko alam kung ano yung history ni Bopil dito sa community ng Kalingap, ibang issue na po yun. Ang sa akin lang dito, yung binibigyan ko lang ng punto rito is yung mga terminology na ginagamit. No? Depende po sa tao yan. Depende po sa vlogger yan. Pero titignan nyo po yung konteksto ng kanyang sinasabi. Yung kabuuan ng kanyang video, kung ano ba yung gusto niyang iparating. Diba? Hindi po porke ginamit ko yung salitang prinsipe or hari or about sa kapibayan or ginaya ko yung boses, ibig sabihin against na ako. No? Hindi po. Para sa akin, ha? Yun po lamang paggamit ng mga words na kumbaga naririnig niya na rin. Na hindi maiiwasan yan na mabanggit ng kahit sino. Bakit ba naging kumbaga naging use yung tao, no, sa paggamit yan? Because naririnig. Kahit sa mga comment section, may mga anti-Kalingap na nagsasabi niya. Napupulot ng mga Kalingap supporters din. Di ba? So, nakakakitaan ng mga vloggers or ng mga viewers na naiinis, no, yung mga supporters. Kaya nila nagagamit yan. Pero, kung yung isang vlogger or reactors or defender ay nakaringgan yun niya, no, hindi po ibig sabihin, no, tinitira niya na rin yung taong sinusuportahan. And we all know, Bopil is a supporters or a vloggers of Kalingap. No? So, I hope hindi maging dahilan yan para kainisan, no? Or magalit yung mga viewers ng Kalingap kay Bopil. No? Hindi lang mapigilan ng tao, no, na maglabas ng saloobin niya sa pagpo-post na yun. So, kaya panoorin niyo po yung content niya na yan at marinig niyo po dyan yung paglalabas ng saloobin ni Bopil sa pag-iisip sa kanya ng ganon ni Mama Ate Edna, asawa ni Kuya Pat. Okay? So, kay Ate Edna, well, rights niya yun to post, no? And right din naman niya ni Bopil to react. Batang sa akin lang dito, we all know how social media works. So, kung medyo papadala ka, ikaw ang talo. So, anong ba dapat? Explain it. Diba? Ipaalam mo yung side. Okay? Now, on the other issue, dito pa rin sa content na to ni Bopil, nabanggit niya or plinay niya yung portion ng video ni Red Sane wherein, no, si Red Sane pala talaga ang nag-booking about dyan sa confidential issue na yan, no? Di raw dapat pinag-uusapan, which is correct. Totoo naman, lalo't kung papapanood niyo yung content ni Bopil, nabanggit dyan ni Red Sane na yun ay naka-blatter na, naka-report na sa barangay, lahat. And pero siniwalat niya pa rin, kinuwento niya pa rin, although hindi niya minention kung sino yung involved person, pero alam naman natin sa mga description na kaya nga talagang lumaki ng issue, kaya napag-usapan ng husto yan, kaya nga natawag na manyak na si Edo, di ba?
Dahil napag-usapan. So, in terms of filing a case, no? Kasi nga, nabanggit din ni Kuya Bal na kung mapapailan ba ng kaso ni Kuya Bal, no? Si Red Sane, para sa akin po, opinion ko po to, malabo po atang si Kuya Bal ang mag-file ng case against Red Sane. Kasi, hindi naman siya yung involved person. Di ba? Hindi naman siya yung involved person. Sino bang involved sa person? Di ba si Kalingap? So, for me, I think, no, I'm not a lawyer, no, si Kalingap Edo ang may rights kung gusto nilang kasuhan talaga sa Red Sane. No? Pwede bang kasuhan ni Kuya Bal si Red Sane dahil alam naman niya na yun pala ay confidential, na dapat hindi na pinag-uusapan? I'm not sure, no, kung enough ground yun. Pero ang talagang may right na kasuhan si Red Sane ay si Kalingap Edo, no? Kasi siya yung involved doon, although hindi pinangalanan, no? Hindi po porke hindi pinangalanan, pero the way you describe it, kulang na lang yung pangalan ng tao, di ba? Hindi po ibig sabihin lusot ka, no? Kahit na hindi mo binanggit yung pangalan. Pero every hint na binibigay mo is pertaining to that person, nakulang na nga lang, sabihin mo yung pangalan, hindi ka po lusot. Pwede ka po pa rin kasuhan. Yan po ang pagkakaintindi ko, no? Okay? And sino ba yung collab team ni Beyonce nung siya ay 17 years old? Diba? And kinonfirm na rin ni Beyonce ngayon. So, kung kakasuhan, tingin ko lang po si Red Sane ay pwedeng kasuhan lang ni Kalingap Edo. Kay si Kuya Bal, medyo doubt po ako. So, kung may mga abogado or may alam po kayo sa batas, please share your opinion, no, dito sa ating comment section. Okay? Para po pare-pareho tayong maliwanagan. Okay? Kasi sa ngayon, I'm not sure kung, kasi as far as pagkakaintindi ko, no, doon sa sinabi ni Kuya Bal, ang kinasuhan niya pa lang sa daet ng 4 count ay iisang tao. No, iisang tao pa lang. So, kung si Red Sane, Batalero at si Dr. Lab, parang hindi pa naman. Si Dr. Lab, I don't know, baka ongoing pa lang yung kaso niya. No, baka sila Red Sane on process, no, in different ground. Pero with regards doon sa divulge niya ng liblib na lugar, tingin ko si Kalingap Edo lang karapatan. Okay? So, po mas maintindihan nyo, no? Let me play a portion ng part na sinasabi ni Red Sane. Yung pinarinig din ni Bopil. Hindi lang tatlo up. Itong tinatawag yung baby boy. Dahil diyan pa nga lang sa comment section nyo, napapangalanan. Hindi lang, tatlo, hindi lang apat. Di ba? Ulit. Hindi lang tatlo, apat. May palima. Itutuloy ko pa. So, yan lang yung portion, no, nung mga pinagsasabi ni Red Sane dyan sa live niya ngayon. So, hindi lang daw tatlo or apat. So, several times na may attempt. Kung totoo yan, so, medyo mabigat kasing accusation yan. Di ba? So, pruweba ang kailangan. Bakit umabot sa 3 or 4? May pang-5 pa ba? And, sa lahat ng yung pagtatangka, bakit umabot ng ganun katagal? Diba? So, sa una, pangalawa pa lang, dapat. So, medyo mabigat yung mga accusation ni Red Sane dyan kay baby boy. Alam naman natin na si Kalingap Edo. Okay? So, kung kaso't kaso, I think si Kalingap Edo. Ngayon, kung makukuha pa ni Kalingap Edo yan, well, it's enough. Edo. Kumbaga, yan isa sa mga pruweba, no, ni Kalingap Edo
sa kasuhan ng cyber libel, defamation, si Red Sea. Okay, so yan lang po yung gustong share sa content ko na to, and lagi po, matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.